Panginoon, natakila sa lahat, kami po ay muli humingi ng gabay, patnubay sa banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mga aral na ito at maintindihan namin, Panginoon, ang lahat ng pagpapala mo. Maraming salamat, Panginoon, sa oras, sa buhay na binigay sa amin sa araw na ito. Muli, Ama, ito po ang dalangin namin at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so topic natin for this morning po. Ayan, when blessings become curse. Kailan ba nagiging curse ang mga pagpapala? Deuteronomy chapter 30 verse 19 ang ating teksto. Ito po sinabi. This is Moses' farewell address to Israel as they prepare to inherit the promised land. Moses promises blessing if they are faithful to God. YHWH lang po. But curses if they rejected Him. This admonition in our text is an encouragement to choose God's blessing for life instead of cursing. So, wala tayo namang gusto natin blessing. We don't want to have a curse in our life. All of us, all people today, always want to have a blessing from God. Ito po, pag tumitingnan po natin, dito po, Israel inherited the land and enjoyed God's abundant blessing. Kung after po ng ilang taon na sila naglalakbay, ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon ang land of Canaan. Pero nakakalungkot po. Sadly, Israel history records continue ingratitude. Sa pagpapala, pero never silang matuto magpasalamat. So this is the problem today in our life. In our society, many have been blessed by God, but no one knows how to give thanks to the Lord in every day of their life. They disregarded for God's blessing and rejection, which led to their blessing becoming a curse. Kaya po sila ay na-curse, sinumpa. Dahil ang mga pagpapala nila ay hindi nila binigyan ng halaga. So dito po sa umagang ito po, matuto po tayo magbigay ng pagpapalaga sa mga pagpalang binabasa natin o ating tinatanggap. Ano po? Binabanggit. So example of blessing becoming a curse. Adam and Eve. Adam and Eve was blessed by the Lord. Pag hindi po, napakaganda ng lugar nila, wonderful place that we have to po inaasar, hinahanap ng tao ngayon. Andun na lang ang pagkain. They will never work. But the blessing of God was there. Andun po, kasama nila ang Panginoon, mga bagay na gano'n. Ngunit, nawala lang ang Panginoon Diyos. Yung blessing na binigay sa kanila ay nag-uwi sa sumpa ng Panginoon. They were given a perfect environment. Hindi niyo po, ito dapat ay natin, perfect environment. Meron po bang perfectong environment sa panahon natin ngayon? So wala na po. But the problem ngayon, dapat pati mga tahanan ngayon, no more perfect environment. Dapat bilang Kristiyano tayo ngayon, mga kapatid, dapat ang ating tahanan ito magkakaroon ng perfect environment. So, eat of any tree except one, sabi ng Panginoon. Kainin mo lahat. Lahat, ayun na. Isa lang naman ang hubo papakain, di ba? Isa lang naman ang sabi ng Panginoon. No? Na binabanggit, pero ano ginawa? Dahil natukso, nagandahan, natakam. So, ito po ang nagiging problema natin eh. Kuminsan na niyo po, may mga blessing na tayo eh. Pero, bakit natatakam pa tayo sa iba? Ano natin bawal, pero ginagawa pa rin ng tao. So po yung mga obserbanan, kaya nangyari po, in spite of this, they took God for granted. And many of us today, we are taking God for granted. Tingnan niyo po. Diba? Malalaman natin yan, especially pag Sunday. Many Christians today, disobey the Lord. Yan po nakakalungkot po na binabanggit ito. Totoo po yan eh. Maraming Kristiyano ngayon, they disobey God. Binabanggit. Genesis chapter 3 verse 17 to 19, maobserbahan natin doon, the ground was cursed. Hindi na magbubunga kung hindi na magtatanim. Kaya si Adan, mula ngayon Adan, ikaw magpapapawis. Magtatanim ka para kayo ay may kakainin. Sino nito? If you don't work, you will not eat. Yung natin nangyari po. So, hindi ka sana masarap ang buhay. Ano po? Diba? Ganyan po nangyayari sa atin. Hindi ka sana masarap ang buhay natin, mga kapatid. Pero, dahil sa pag-disobey natin sa Lord, kaya po may nangyayari na hindi maganda sa ating buhay. Sinasabi, teka, sinusumpa ba ako ni God? No! God never curse you. You are the one who make the blessing curse in your life. Ikaw, ang nagagawa niyan. Kaya sa Romans chapter 8:20, 22, even to this day, babasahin ko po sa wikang Tagalog. Ano po? Romans chapter 8. Tingnan niyo po, painggan niyo po ako. Dito po, maobserbahan namin. Sa Tagalog ko na lang po babasahin.
Romans chapter 8. I'm just going to read the Tagalog version. Dito po sa ating pong pag-aaral. Romans chapter 8, verse 20. Pag niyo po sinabi, hanggang 22 po, basahin ko ha. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan. Yun na po. Hindi sa kanyang kalooban. So, never kalooban ni God eh. Yun po, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya, sa pag-asa na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabuluhan sa kalayaan maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humiibig at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Sinabi ni Pablo, din niyo po, buong nilalang. Sabi niyo doon, nagdaramdam, humiibig, parang naghihirap. Sabi niya, na may kahirapan na kasama natin. So, bakit may kahirapan? Ito po, na binabanggit, ito po isang daan, isang way po ito eh. This is one way that why Christian today are nagkakaroon po ng paghihirap. Gusto ba ni God na maghirap kayo? Gusto ba ni God na maghirap tayo? No! Ayaw ni God na maghirap ka eh. Diba, gusto nga ni God magandang environment mo eh. But the problem, because of us. Dahil sa atin, yan po nangyayari. Sabi nga sa Bicang English, for the creation was subjected to frustration. Ando na, you are subjected to frustration. That's why we have frustration in this world. May frustration tayo eh. Ito po, na binabanggit din sa choice ng Panginoon, but tayo po, ang ating mga kalooban. Ito po, na binabanggit doon. Sabi sa Bicang English. So, tingnan niyo po, consider how great a curse it can be if you reject God's will. Consider mo, no? Gaano kalaki ang hirap curse sa buhay mo kung i-reject mo ang kalooban ng God. But many today, sadly today, many are rejecting the will of God. But what is the will of God? Diba? Ano will ni God? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. The will of the Lord is pakinggan niyo si Kristo. But not many people today, they never listen to Jesus Christ our Lord. They just believe. They just believe that Jesus will save me. Liligtas ako ng Panginoong Jesus, pero never sumusunod kay Kristo sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Ama is, sambahin mo ako sa pamamagitan ni Kristo. Tuwing araw ng linggo, mahalin mo ang kapwa mo sa pamamagitan ni Kristo. Tumulong ka sa kapwa mo sa pamamagitan ni Kristo. Nandun na lahat. Ito po, yan po mga bagay na sinasabi natin. Alam niyo po yung bronze serpent? Alam niyo po yung bronze serpent? Ito po yung ito pa nung sa number. After Israel complained again in the wilderness. Complain. And this is the people today. Ito ang buhay ng tao ngayon. Mahilig tayo mag-complain. And again, complain. And again, complain. Mahilig tayo mag-complain eh. Diba kayo mga anak na nandito? Complain kayo ng complain sa mga nanay at tatay ninyo. Hindi nyo naiisip, hirap ng tatay nanay ninyo. Diba? Think of your mother and father. They are blessing to you. Kaya sabi ng Panginoon, the children obey your parents. Pero may nakalagay naman doon, parents, do not provoke your children. Ito, huwag niyong dadalhin ang mga anak ninyo na magalit sa inyo. That's why sabi doon, mahalin ninyo ang inyong mga anak ng lubos-lubos. Yung binabanggit ko. Simply, vice versa kayong mga anak. Mahalin ninyo ang inyong mga ama at ina. Ito, para maging maganda ang buhay ninyong lahat. Kasi makita mo dyan, may mga kabataan, katulad kahapon, magpapakain kami, nakita ko isang kabataan doon. Buntis na siya, batang-bata pa. Sabi ko, ha? Ano nangyari sa'yo? They ignore God. Hindi po lagi ko sinasabi niyo, magsamba ka, mag-worship ka. Pero tinan niyo po, yan, tignan natin. So, ano mangyayari sa buhay ngayon? Diba? So, looking upon that serpent, would Satan a blessing. So, nilagay ng Panginoon sila natuklaw eh. Ang ahas eh. At yung serpent, sabi ng Panginoon, taas mo yung Moses, at naging growth yan. At doon, lahat ng titingin dyan, mabibless at gagaling. Hindi na kayo mamamatay. Ito na binabanggit doon. So, sabi niya, John chapter 3, verse 14 to 16, ang sabi, Jesus would illustrate the blessing of it within himself. Basahin ko po sa inyo. Alam natin yung John 3:16, pero yung verse 14 po, basahin po natin yung 15. At saka 16. Kung may mulat nyo na yung 16 eh. Na po, verse 14 and 15 po, ang sabi ng Panginoon dito, sa verse 14. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas,
ay gayon din kinakailangang itaas na ng tao. Tingnan niyo po, si bronze serpent become a blessing to the people of Israel. Now, Jesus was a blessing for all of us. Kaya nung split ito'y tinaas sa cross, it's a blessing. That's the start of the blessing in our life. At sabi nito, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa Kanya ng buhay na walang hanggan. Yun po, buhay na walang hanggan. Panahon ni Moses, buhay ka, pero mamamatay ka. But now, panahon natin, buhay na walang hanggan kay Yesu Cristo. Sadly, maraming nilalang lumalabag sa kalooban ng Ama. Pamamagitan ni Cristo sa ating Panginoon. In 2 Kings chapter 18 verse 3 to 4, some 750 years later, alipas po 750, they have made an idol out of Hezekiah. Parang out of it, sabi ko, mula doon, gumawa siya ng idol, tinira ito ni Hezekiah, King Hezekiah, destroyed it. So, tignan niyo po, tapos nila ilitas doon, after 750 years, gumawa na naman sila ng mga idols nila. Diyos-Diyosan. Ito po nangyayari sa atin. O ilang taon pa lang tayo, after ng ilang years, pagiging Kristiyano, pagtitiis natin, bumabalik po tayo sa hindi maganda. Kaya dapat po mga kapatid, mananatili tayo po. Let us all be faithful hanggang tayo ay mamatay sa mundong ito. Hanggang ang kaluluwa mo ay walay sa pisikal na katawan mo. Kaya dapat po, manatili po tayo sa Panginoon. How many? 8 blessings of God. Ilan? At ginagamit ito para mauwi ka lamang may pagdina ng Diyos. Marami tayong blessing, pero we misuse them. Like for example, financial blessing. When we have a giving, contribution every first week a week, you have a lot of blessing financially. Pero we misuse it. Hindi tayo magbibigay ng tama sa kaban ng Panginoon. Diba? Why? Bakit may mga Kristiyanong gano'n ngayon? Bakit hindi makapagbigay ng tama sa iglesia? Di ba ang kalooban niya ng Panginoon? Magbigay ka ng ayon sa iyong kinita. Ng ayon sa tinanggap. Mga estudyante, may mga baon kayo. Ng ayon sa inyong mga baon. Magkano ibibigay mo kay God? Tingnan niyo po, giving is a sacrifice. We need to sacrifice our life in order for each one of us to receive the blessing from God. And this blessing will continue to flow in our life. Dahil po, pag yan hindi natin ginamit ng tama, mauuwi at mauuwi yan. Diba? Sabi ko nga doon, yung magulo sa Facebook ngayon, sabi ko, pag itong blessing ito hindi ginamit ng tama, mauuwi ito. Kahit pa ilang gold ang mauuwi niya. Tingnan niyo po. Diba? Gamitin po natin ng tama ang pagpapala. No? Hindi naman tayo mayaman pero mayaman tayong lahat. Hindi sobrang yaman. Pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Solomon! Wow! Who is Solomon? Kilala niyo Solomon? Kilala niyo po Solomon? Sino na hindi nakakilala kay Solomon? Abangan niyo po siya dyan pag umaga. Sumisigaw po siya ng buko. Bumili nga ako sa kanila. Ano po? Ayun. Hindi po yun. Si Haring Solomon. Yan. Haring Solomon was the wisest man ever lived in this world until today. Ano po, wala pong tatalino kay Solomon hanggang ngayon dahil sinabihan ng Panginoon Diyos. No? Kung titignan natin, 1 Kings chapter 3, verse 9 to 13, he asked for wisdom. Ano po? He did not ask any physical materials or he did not ask any material thing. Hindi siya humingi ng mga material. Ang dito lang niya, bigyan mo ako ng wisdom. So, tingnan niyo po, God blesses him abundantly. At si Solomon, ang kinalaga ng pinakamatalino na tao na nabuhay sa mundo until now. Tingnan niyo po, nakalagay sa Biblia po yun. Walang tatalino kay Solomon. Ako, na binabanggit. No? Pero ano nangyari? His blessing became a curse. Ano nangyari? He misused the blessing. Diba? Ano nangyari? He marries many idolatrous wives. Dami asawa. Ano po? Hindi lang yun. Meron pa siyang sabit. Jumper. Ang daming jumper ni Solomon. 1,000 pa yun. Concubine. Tawag sa Biblia. Yun po. No? Yung sabi niyo to, yung mga asawa niyo to, would turn his heart away from God. Ito po isang lesson po. Mga Kristiyano, mga bata nandito, kung mag-aasawa kayo, hanggat maaari maging Kristiyano, baka ito mauwi sa inyo. Kahit anong talino mo sa iglesia,
baka yung asawa mo ang maglayo sa iyo sa Panginoon Diyos. Kaya napakaganda po ng bawat isa, nag-aasawa tayo ng kapwa Kristiyano o dapat maging Kristiyano ang mga girlfriend, boyfriend ninyo. Yan po mga limang na. His kingdom to Israel being divided into two kingdom. Kaya po nag-divide ang Israel, dalawang kingdom. Nagtagulo. Hindi po hinayaan ng Diyos. Dito ba ng Diyos makikibay sila? No? Sila may kagagawan eh. Kaya the moment you misuse the blessing that you have, it will turn into curse. Ano po? Kaya nangyari, nagulo at nagulo ang bansang Israel. Tinatawag panahon. Hanggang ngayon, magulo ang Israel mo eh. Ano po? Nawala na yung blessing. Jeroboam. 1 King 12 po. Jeroboam lead the rebellion against Solomon. Tingnan niyo po, Jeroboam, the Lord is with him. Bakit tinampihan ng Diyos si Jeroboam? Tingnan mo, na-divide ang garian ng Solomon, pero dahil kay Jeroboam. Sino ba si Jeroboam? Ano po, isa rin po sa tribe of Israel yan. Ano po, nakinan. Pero the Lord is with him. Kasama niya. Bakit? Kasi nakita ng Panginoon si Jeroboam ay sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya the moment na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, the Lord is with us. The moment na hindi ka sumunod, akala mo kasama mo Diyos. No. Diba, ninaw-ninaw, tatalikod siya sa iyo. Sa mga taong gumagawa ng kasalanan, tumatalikod siya sa iyo. Diba? Ang ninaw-ninaw na sinabi ng Panginoon, ang kanyang kamay ay hindi maikli. Upang hindi makapagligtas, ang kanyang tainga ay hindi mabigat upang hindi makarinig. Pero dahil sa kasalanan ninyo, nawawala yung mga blessing na yan. Kaya sabi niya ngayon, His promise, if you remain faithful, He will be established. Ayan. No? Kaya naging tapat po. Fearing the people, He builds idols at Dan and Bethel. Ayan po nangyari ng mga Jeroboam. Ano po? Yan na po. After noon, takot sa tao. Naggawa sila ng mga idols doon sa Dan and Bethel. Isang tribe po ng dalawang tribe ng Israelite. They become a curse throughout Israel's history hanggang sila ay masakop ng Babylonian Empire. Ano po? Kumunod yan, Persian Empire, ang dami pong sumakot na sa kanila. At ang Israel ay nauwi sa pagiging alipin mo rin. Can blessing be a curse today? Yes. Pwede. Pwede mangyari po yan na pagkapala. Godly families. Ano po? Sino yung godly families? Dito po, marami tayo dito eh. Nakikita kayo mga pamilya, buong pamilya, Kristiyano na, nakakatawa. Ano po? Minsan, pipicture sa labas. Ito, dapat sa tingnan ng mga lahi nito. Ano po? Yung binabanggit na yan. In Proverbs chapter 18, verse 22, ano ba sinabi dito? Ano po? He who finds a wife finds what is good, and should favor from the Lord. Ayan. Pero ano yung sabi ko din ng mga sumpong ng asawa? Takpo daw ko ng mabuti at tatanggapin ang mga pagpapala o favor from the Lord. Yung asawang tinutukoy po dito. Ano po? Diba? Hindi po masyadong materialistic. Ito po ay masunurin sa God. Kapag kayo po, mga asawang babae, masunurin sa Diyos, papalaki po po pamilya. Ganun din ang asawa na lalaki dapat. Hindi po babae lang. Tinatawag natin. So, kaya wag po kayong kukuha ng mga magiging professional dito. Huwag kayong magiging ng susulsol sa inyo para puro material na bagay. Yan. No? Huwag kayong magpapa-interview. Pag-ugulo lang ang buhay ninyo. Ito. Yan. Hindi po. Children are a heritage from the Lord. Offspring a reward from Him. So, a blessed wife, a blessed husband is a blessing from God. Children is a blessing from God. Kaya napaganda po, huwag nyo sayangin ang pamilya. Kaya po, yung mga anak, mga asawa, kailangan po, lagi tayong ginagamit natin ang pagpapala na binibigay ng Panginoon sa pamilya. Kaya kayo po, mga dito po, parehas po tayo, dapat magsunuran, magpakumbabaan, magmahalan tayo. Ano po? God designed the ideal family, unit of society. Sino bang design ng pamilya? Diyos. Diba kaya mga babae, lalaki, sabi niya, gagawang kita ng babae. Magkaroon ng babae, umayo kayo, magpakarami. Yan, isang pamilya, yung design ng Panginoon. At yung pamilya niyan, never po pwede maghiwalay. Hindi pwedeng yung babae, mag-asawa, maghiwalay kayo, mag-asawa ng bagong hindi po. Kasalanan sa Panginoon. Kaya magkakaroon ng curse eh. Diba? Mag-asawa kayo, away kayo, hiwalay kayo. Tapos yung babae, mayroong asawa, yung lalaki, may ganito nangyayari. Diba? Kaya po nagiging isang problema ng buhay natin. Maliban na lang po, sabi ng Panginoon Diyos, kung yung babae o yung lalaki masama, yun po ang pwede. Na para hindi maging sanhi ng iyong kasalanan, pwede kayong maghiwalay. Nasa Biblia po yan, tinatawag. Pero kailanman kung kayo'y tapat parehas,
Kung kayo ay mabuti, hindi mo mauuwi yan sa hiwalayan. Kapag ang design ng Panginoon is to be an ideal family. Ano po? Kaya po kayo mga anak, sumunod sa magulang. Kaya tayo mga magulang, mahalin ang pamilya. Mga lalaki, ito kailangan po suportahan ang pamilya. Marks of our greed, ating kalungkutan, as a society centered around the rejection of God's pattern for the family. Ngayon sabi ko po, i-reject na po ang pattern ng Diyos. Kanya-kanya na po pattern nangyayari. Diba? Yun po, minsan, pamilya, lalaki, kinasal sa kapwa lalaki, tapos mag-aampon ng bata, anak daw nila yun. Diba? So, okay yung mag-ampon. Pero yung relasyon nila ng lalaki sa lalaki, hindi pwede. Babae sa babae, mag-aasawahan kayo, hindi pwede po yan. Kailanman, kahit balik-balik rin yan, hindi ka pwede maging lalaki. Babae ka pa rin. Ganun din ang lalaki. Kahit ka, ikaw magpahaba ka ng buhok, magpa-cellophane ka o reband ka, tinatawag na yan, lalaki ka pa din. Kahit magpa-transplant ka, lalaki ka pa din, sarap ng buhok. Ito, palitin na natin. But all to be a blessing, often becomes a curse. Kaya pag i-reject natin ang pattern ni God, ano man ang blessing mo, mauuwi yan sa kawalan. Ito, na binabanggit doon, the wisdom and education. Dito rin po, yung mga merong karunungan, mga nag-aaral, the ability to learn is a great blessing. It is how God created us. Yun po, kaya tayo natututo eh. Diba? Kayo mga bata dito na nag-aaral, kung puro pag-aaral, ano po, bigyan nyo ng oras ng Diyos. Minsan, aral kayo ng aral. Walang problema lang masama doon, pero ano, hindi na kayo nagdarasal, hindi kayo nagsasamba. Ano po, sabihin nyo, mag-visit kami sa eskwela eh. Di ba? Tapos hindi ka magsasamba ng linggo. No? Mag-online ka, hindi ka naman nag-online talaga. Yun po nangyayari sa panahon natin ngayon. Lagi kong sinasabi nga po, di ba? Pagdating ng Panginoon, sasabihin mo ba na online ka? Sasabihin ng Diyos, nakita mo ba ako sa online? Di ba? Nakita mo ba ako nag-live? Sabihin ng Diyos, napanood mo ko? Patay ka ngayon. So yun po nangyayari. Mga bata, kung nag-aaral kayo, okay, mag-aaral kayo mabuti. Para sa inyong mga kinabukasan, para sa inyong mga magulang. Pero naman, may araw ng linggo, isang oras lang naman eh. Diba? What is 1 hour? Diba? Ang dami-dami ng oras. Dito ako umabot sa eskwela pa. Alam ko, teacher mo, teacher, magsamba muna ako isang oras, malilate po ako. Ano masama? Pag sinabi ng teacher, di, unahin mo dito ang aral. O, masama na yun. Kinontra niya ng kalooban ni God. Kasalanan na yun. Hindi po. I'd rather serve God rather than man, sabi ni Pablo. Diba? So yun po na, alungkot. Kaya alam mo, tatalino ka. Yan ang magiging problema natin. Ito po ang sikreto ha, mga bata nag-aaral. Kung gusto nyo maging summa cum laude, pwede mo mating yan. Basta, yung kalooban ni God, ang susundin mo lang. Huwag mo sang iwakaksi sa pag-aaral mo. Ito, idasal ka lagi kay God. Ibigay mo kay God lang. Lord, pag may isang ka, Lord, help me, tulungan mo ako. Then consider Solomon, no, with wisdom and turn away from God. Sabi mo natin yung pinamatali ng tao. Nawala pa eh. Diba? He learned. Solomon learned. But the truth, he never learned. Sino po? Diba? So yun po mga obserbahan natin. Kahit pa nga sabi niya, even you gain the whole world and lost his soul, anong makapalaki dyan? So, how many today are cursed? Because their worldly learning turned them away from God. Turns them away from God. Nilalayo ka ng Diyos. Hindi ba namamalayan yun, mga bata na dito? Hindi namamalayan yun. Isang paraan yan ng Diablo. Hindi mo alam. Sipag ka, aral-aral, di ba? Hindi mo alam yung linggo ninanakaw na ng pag-aaral na. Dahil yun ang gusto ng demonyo eh. Makalimutan mo si God, mag-aral ka lang. Hindi po, blessing yun eh. Di ba? So, brother niya po, sino bang pinapapala? Kahit na masama, kahit na mabuti, ipagpapalain ka ng Panginoon Diyos. Sayama sa mundo yan eh, na binabanggit pero ang spiritual blessing. Para lang ito sa mga mabubuti at masunurin ng tao. Yan po, no? Physical blessing. 1 Corinthians chapter 1, verse 18 to 20. Chapter 3, verse 18 to 20. Worldly wisdom is foolishness with God. Kahangalan po yan. Kahit nga po pinakamatalino ka na, kahit pa napakarami mo ng master dyan. Sige, master mo na buo, pero hangal ka pa rin. Sa tingin mo, nandiyo sa iyo. Kung inawalang bahala mo ang kanyang mga utos.
Pero kung matalino ka talaga, ang ganda niyan sa Panginoon Diyos. Children, you are a blessing to your parents. And you are a blessing to God. If you use your wisdom para sa Panginoon Diyos. Wealth and prosperity. Yaman natin. Uy. Sino pong mayaman? Tapos po na kami mga mayaman dito. Yun, isa lang ba? Isa lang mayaman. Ibo? Hindi ba kayo kumakain 3 beses ang araw? Kumakain po. Mayaman kayo. Hindi ba? Hindi nyo po. Meron bang hindi kumakain sa araw dito? Wala, no? O, meron kayong kama. Nagtutulugan, may bubong, may bahay, may kumot. O, di mayaman tayo. Di ba? Pag naman yung mga sa gilid ko, no? Kawaway, binibigyan natin ng pagkain sa kalsada. Sa pamilya, magkakayakap sila sa menu, tinutulak na kariton. Nakita namin. Tingnan nyo po. Ngayon, nung nakita mo yung mga yun, ano ginawa mo? Ayun, ang maganda tanong dito. Again, consider Solomon, he had it all. But how did he use it in later years? He failed to remember God. In everything that you have, financial mo, lagi mong alalahanin si God. Huwag kang maging sakim. Kasi kung minsan ito po nangyayari, naku, nagiging sakim tayo pagiging niyo po. Diba? Puro sarili natin ang iniisip natin. Huwag ba yung mag-isip ka? Diba? Ano ba kung kunyari, binigyan ka ng nanay mo, mga nabata, binigyan ka ng nanay mo ng 200, anak, baon mo yan. Kaya mabait ka ngayon, matalino ka eh. Binigyan ka ng 200. Ano ba sa 200? Yung meron na akong pang-ML. Aba, tinan nyo, may pang-date na ako, pang-hamburger lang ito, wala nang drinks. 2 kami ng girlfriend ko. Hindi po? Yan ang nangyayari. Ito buhay natin. Diba? So, maliit lang yung sinabi ko, 200 lang ha. Many today put their trust in wealth, but it can become a great curse. Rather than, kasi hindi ako makatong dahil may business sa akin. May gagawin pa ako, walang matipid na tindahan namin. Ano kung may sarado mo tindahan mo? May mawawala ba sa'yo? Diba? Bisa, kasi magsasarado mo yung may gagawin pa ako eh. Bira ito mangyari eh. Bira din na mangyari mapunta sa impyerno eh. Diba? So yung kung iisip natin, may trabaho kasi, ganun bagay, ayan ang problema. Paano kung nawala ka ng trabaho? Magkano problema? Tignan niyo po, yan dapat natin gagawin ng Panginoon Lord. Paano kung hindi ka mapag-aral? Nung ano maaaral lang aral ka eh. Paano kung hindi ka mapag-aral ngayon? Paano na? So, laging unahin ang Diyos. Alam natin yan. No? Kaya sabi niya, but it can become a great good. For Timothy chapter 6, 10, 17 yan. So, how hard it is for the rich to enter the kingdom of heaven. Pero hindi posible, kahit mayaman ka, papasok ka. Diba? Pero napakahirap po. Bakit nagiging mahirap? Kung ang yaman mo ay sinasarili mo lang. Eh, ayaw mong tumulong, ang yaman-yaman mo, sobra-sobra ka eh. Bibili ka ng bag ngayon. Diba? Ang bili mo sa bag ngayon eh, 10 million. Dami, kilala niyo yun? Bibili ka ng relo ngayon, 4.5 million. Kilala niyo yun? Dami ko po. Obserbahan niyo. Sayang. Mga senador natin, nag-aaway-aaway pa. Saan pupunta yung pork barrel nilang 250 million ay isang taon. Ay, sa 3 taon na tayo. Hindi, mas malaki siya, 210 million sa congressman eh, for 3 years. Tinan niyo po, pera ng taong bayan. SSS, maglulog ka, pera mo naman yun. Tapos tutubuan ka pa, babayaran mo, kung di mo tinubo, may interest pa. Ano mo ginagawa sa atin? Diba? So yun ang nangyayari eh. Kaya pag pagtanda mo na, magkakaroon ng pensyon, ang baba naman ang bibigay sa iyo. Eh mababa lang binibigay mo sa SSS. Diba? Tignan natin. So many today, put the trust in God. Yan ang nangyayari. Okay? So tignan nyo po. Time. Ito ang number 1 problema ng tao. Time management. Majority of people today don't know how to manage their time. Hindi nila mamanage ang panahon. We all receive the same amount of time. Tama ba? Ako po, 24 hours a day ako isang life. Kayo po, 24 hours din. Meron po ba dito 20 hours isang araw lang? Wala, di ba? Pare-pareho tayo, tama?
Tingnan niyo po. Ilang oras ang trabaho? 8 hours. Overtime 2 hours. Magiging 10 hours yun. Meron naman buong araw, trabaho, walang day off. Katulad po ng mga nasa Smart, kawawa po mga kapatid natin. Talaga po wala silang day off. Po, lalo pag holiday na, hindi na sila makapag-worship. Ang bagay na yan. Isang paraan din po yan, kaya sila nalalayo ng Panginoon. Kaya dapat po, time management lang. Time management. Kunyari, uwi ka na ng gabi. Uwi ka ng alas 10 ng gabi. Di mag-worship ka. Diba? Ihanda mo yung Lord Supper mo. Yung mga taga-10 lady po natin na kapatid. Diba? Huwag mo sabihin pagod ka na. Pag uwi mo ng 10 o'clock ng gabi o 11 o'clock ng gabi, linggo pa rin yun. Maganda ka, manood ka agad ito. Tapos mag-Lord Supper ka, mag-giving ka. Hindi, nakapag-worship ka. Kumanta ka, umari ka, sabayan mo yung nasa record natin. Sa Facebook Live natin. Ito yung po, napakahalaga. Kaya alam, minsan, pag uwi, barkada ka agad na, ano ba? Ano ba natin ginagamit to? Ano ba natin ginagamit ng oras? Time is a precious commodity. Totoo po yun. Napakahalaga po ng panahon ng oras natin. Kaya sabi nga ng Panginoon ni Pablo, redeeming the time. Po, bakit? Because the time is evil. Ang panahon na yun ay masama na. To make the most of your time. Gamitin mo po ang oras mo. Habang tayo may buhay, habang tayo may lakas, gamitin na natin po yan. Ang tama sa Panginoon upang ang pagpapala ng Panginoon Diyos ay patuloy po na ibubuhos sa ating buhay. Yan. Time is a blessing and give us opportunity to let our life shine, to strengthen others, to repent, teach others, raise a family, develop character, grow closer to God, and so many more by this time. God give us time. Binigyan tayo ng oras ng Panginoon. 2 Peter chapter 3, verse 9. But time squandered can be occurred. Pero ang oras, panahon, maaaring ito ay mag-occur. Kung hindi natin ginagamit ito ng tama, ayon sa Psalm chapter 90, verse 12. Yan sabi niya, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Turuan mo kami, Panginoon. So, paano namin ayusin ang araw ng aming buhay? Na mga oras o mga bilang ng aming prosperity congregation, they're blessed to be healed. Tama? Blessed ba kayo? Nandito kayo ngayon, mga kapatid? O, tutulog-tulog na kayo dyan. Tutulog-tulog, mga namumungay-mungay mata dyan. Tignan niyo po, baka mamaya, hindi ka na mapungay dyan. Consider the comfort. Yan. Hindi po, naku-comfort po ba kayo kung nakikita niyo ako? Sumamag yata kayo lahat yan. Diba ako, kung naku-comfort po talaga ako eh. Kung nakikita pa lang, pag umaga na, malapit na magsimula. Diba, 10 pa lang kami. 8:30 na, wala pa. Walang 10 na yan, dumadami na. Katuwa naman, do we take this for granted? Tignan po, yung linggo, consider the Bisaya. Service, yan mga yan. Churches can become a self-satisfied and complacent. The blessing turn into curse unless they repent. Sabi ng Panginoon, I know your work. Alam ko ginagawa nyo, pero baka isuka ko kayo, sabi ng Panginoon Diyos. Kaya kayo ay magsisi. Kaya ang iglesia, dapat po. Masaya tayo naman dito. Ano po, magbigayan tayo. God, we cannot let down our God. Yung pwedeng ibagsak ang iglesia, dapat po. Technology. Ito po nangyayari. But how many use it for evil? Technology is good. Facebook, Instagram, diba? Okay lang mga yung bagay na yan, pero ginagamit ko sa kasamaan ng iba. Consider the past year or so. Wala naman, wala panahon ng araw ng Facebook, ano? Inabot niyo ba yung mga taguan? Takbuhan? Diba? Yung luktong tinik? Nabot niyo yun? Agawan ng base? Diba? Mga bata ko, hindi nila alam ito eh. Diba? Palipad ng saranggola? Hindi na, no? Kami nung araw, ganyan na daw po namin. Pagdating na alas 6, bahay na lahat, walang lalabas. Eh ngayon, pambira, alas 10 ng gabi, wala pa yung bata. Ako alam, may meron kami thesis, yung pala nasa barkada. Pag-uwi, yung anak ko nawawala, hindi na bumalik, at niya ulit, natulak na pala, nawala na pala. Yun po nakakalungkot. Yun po. Yan. Okay? So sadly for many, it has become a curse. They no longer see the need to assemble. Wala nang paraan na para pamakita na lang mahalaga pagsamba. No? Parang casual na lang ang pagsamba. Parang di na magiging divide pa mga kapatiran sa iglesia. Yan. Kaya pumabalik sa mundo. Once one becomes a Christian, dapat po manatili tayo tapat. Lalo na yung mga bagong Kristiyano natin dito. Mga bagong baptize. Ito, mahirap ang mundo. Ahatakin kayo ng mundo, pero kayo nakahata. Tandaan niyo po yun.
Diba? Politics, isa yan. Mga politics po, inaagaw din kayo kung minsan pag linggo. Nawawala po dahil may politics po eh. Politika, naagaw po tayo. Diba? Meron kasi payout. Wala na. Wala samba. May payout eh. Hindi po, alam mo ba yung payout? Di ba yung binibigyan ng tinatawag sa linggo? Ako, meron naman Sabado eh. Diba? Ito na mo doon. Yan. If we reject Him and return to the world, it can be occurred. The wrath of God. Napanood ninyo ng Wednesday? Yung galit ng Diyos. Yan mo po, yung galit ng Diyos. Sabi doon. Joseph, isa na nakita yan. When we overcome trial, it can be a blessing. Joseph was able to overcome trial. Ito po, pero naging blessing sa kanya. Hindi lang sa kanya, buong Israel na blessed dahil kay Joseph. When his brother throw him doon sa kanal at binenta sa mga Egyptian. Consider one facing God's wrath. Obey the gospel and now the word wrong. Yan. Kapag tayo po ay nasa Panginoon Diyos, God has blessed us abundantly. Sikliglig, aapaw ang pagkapala mga kapatid. Tandaan mo yan. Basta, huwag mo kalimutan si God. If you don't forsake God, and if you don't forget God, if you continue to follow His will, ang sinin mo po, aapaw at aapaw ang blessing. Totoo po yun. Kausapin niyo po ako ng personal. Makikita niyo kung paano maapaw. What are we doing with our blessing? The question today. Tayo po lahat ay magpasalamat at manalangin sa Panginoong Diyos. Let's pray.